my beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Eto na naman tayo, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong live, panibagong vlog. Opo mga kababayan, hindi po live ito. Kaya mga kababayan, huwag niyong kalimutan, yung palagi kong pinapaalala, mag-like, mag-share at mag-subscribe mga kababayan. Opo! At syempre, eto na mga kababayan, si Larry Gadon, mga kababayan, muli na namang binakbakan si Sara Duterte. Sabi ba naman mga kababayan, hindi mananalo yan. Wala ng boto si Sara Duterte. Gusto ko nga yan, tumakbo para magkaalamanan. Sabagay, mga kababayan, may punto naman no? Bakit hindi natin hayaan na makatakbo si Sara Duterte sa 2028 na magkaalamanan, kasi marami pa rin mga nagtatanga-tangahan. So mga kababayan, puntahan na natin to para mas masaya. Eto na po. Pasok. Ayan na. Pasok. Ako talaga, gustong-gusto ko siyang tumakbo sa 2028 kasi Ako talaga, gustong-gusto ko siyang tumakbo sa 2028. Ako rin ho. Gusto ko tumakbo yan nang sa ganun mga kababayan, magkaalamanan talaga gusto ko mapatunayan na wala talaga siyang boto. Kita nyo, totoo naman yan. Wala naman magiging boto yan. Sa mga nag-iisip na may boto pa yan, maniwala kayo. Abay, hindi na ahapot yan ng mga 5 milyon kung meron man. Wala na 5 milyon, 3 milyon na nga lang siguro. Baka nga 2 milyon na lang, 1 milyon na lang. Diba? Baka 500,000 na lang. O yung bilang na lang nila, 200. 200 botante na lang. Wala na boto tong mga ito, mga kababayan. Hindi siya mananalo. In fact, kung one-on-one... Masakit naman nun. Hindi ka mananalo. Hindi siya mananalo. Attorney Larry Gadon, hindi ka mananalo yan. Kahit nga mag one-on-one pa yan, sino? Lenny Robredo at si Sara. Kanino ho kayo? Diba? Pag silang dalawa lang, mga kababayan ng pagpipilian, paki-comment naman, kanino po kayo boboto? Gusto ko pong malaman yan. Kung ang magiging kandidato po ay si Lenny at si si Sara Duterte na wala na pinaka-bibisita na ng mga Pilipino, kanino ho kayo boboto? Yan po, magandang tanong yan. Paki-comment naman po, Magandang tanong yan kung kanino kayo. Wala hong iba. Silang dalawa lang. Mag one-on-one. Diba? Gusto ko pong malaman, yung inyong opinion at kung sino ang inyong gusto. Sila ni Lenny, Mas mananalo si Lenny. Kita nyo mas malalano. Maniwala ho kayo. Yun din po talaga pananaw ko dyan. Pag silang dalawa lang, hindi ho pagandahan. Kung ganda lang mga kababayan ng pag-uusapan, walang kasamang retokehan, mga kababayan naman. Kahit na mas may edad si Lenny, kita nyo namang ganda niyan dati. Tuloy. Hindi namin susuportahan si Sara, mga Marcos Lois, mga Ilocano, mga Waray. Hindi namin susuportahan. Siyempre, sino susuporta dyan na Ilocano? Yung mga iba lang doon na mga aang-aanga rin, tulad ni Lambino. Diba? Sino pa, mga kababayan, susuporta dyan ng mga Waray? Wala hong sasama dyan kay Sara, maniwala kayo. Diyan natin diyan nyo malalaman yung sinasabi natin dito. Diba? Baka mas iboto pa lagi si Lekik. Dahil... Yun po, malamang pa ho yun. Kung no choice, Sara versus Lenny, baka ho kaming mga loyalista, magle-Lenny na lang kami. Kaysa dyan kay Sara. Kita nyo mga kababayan, tandaan nyo po ito. Si Lenny Robredo naging kritiko. Ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman natin may pagkakailayan. Pero never yan naging bastos. Di po ba? Kailan nyo narinig? Si Lenny Robredo, pinagmumura si Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong ganon, mga kaganapan, mga kababayan. Bagkus, mga kababayan, yung kanyang naging running mate
na sisinto-sinto na si Sarah, yun po, nagbanta pa sa buhay niya. Kita nyo mga kababayan ko, ganun kadesperado si Sarah. Kaya nga ho mga kababayan, kita nyo naman. Kung hindi magpanik, kung hindi takot, kung hindi natataranta, na umusad yung impeachment trial niya. Ayan mga kababayan, kung ano-ano ginagawa niya. Tukdulan na tumungo sa Supreme Court para magpasaklolo. Dahil wala na no choice na. Kung dati mga kababayan, sabi ko sinasabi ko, mas masakit pa raw yung pagkakahiwalay ng girlfriend at boyfriend niya. Aba, mas masakit pa raw yung kaysa doon sa impeachment. Ngayon mukhang na-realize niya, mukhang ramdam na ni Sarah kung ano ang sakit, mga kababayan, netong dinudulot sa kanya ngayon na parating na impeachment trial. Kita nyo mga... Di ba ba? Tuloy. Kung matatandaan mo, kahit noong 2022 election, hindi na imbastos si Lenny kay BBM. Correct, mga kababayan. Yan po yung sinasabi ko. Kahit hunong nakaraang eleksyon, never na naging bastos. Sino po? Si Lenny Robredo. Kumpara dito, kanino? Kay Sara Duterte, mga kababayan. Alam na alam nyo yan. Kung, mga kababayan, si Sara Duterte, eto po yan, kita nyo, kung gaano kabastos po yan, mga kababayan ko. Sobrang bastos ho yan, wala na hong ginawang grabe. Akala nga natin, hindi lalabas sa bunganga nyo yung mga ganon. Yung ganong mga pagbabanta, mga kababayan ko, yung talagang diinan kung makapambastos siya, Di ba? Nasa na yung mga video na yan, mga kababayan. Talagang grabe, mga kababayan, kung makapambastos. Ibang klase Yung mga banat niya kakaiba na po, Hindi na naayon sa, sa may matinong kaisipan, mga kababayan. Yan po yung madalas nating sinasabi rito, na parang parang nasasapian po siya ng demonyo, mga kababayan, sa mga pinagsasabi niya, kakatayin, ganyan, kung ano-ano po sinasabi niya. Mga kababayan ko, na akala mo talaga Tapos, bigla niyang itatanggi yan Tinanggi pa nga ho niya yung mga kababayan, di ba? Biglang hindi niya raw sinabi. Di ba ito, mga kababayan, ang sabi, na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Kita nyo? No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Di ba? Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Di ba? Ano And then pa? he said yes. Yes daw. Kita nyo? Ito pa, mga kababayan, Yung ina ninyong lahat. Ganyan. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diba? Bastos ang bunganga, mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, ulitin ko lang, tama yung sinabi dito ni Secretary, Mo, kahit noong 2022 election, hindi na imbastos si Lenny kay BBM. Tama, mga kababayan. Yan naman po ang naikukumpara natin na hindi talaga naging bastos. Sino po? Si Lenny Robredo kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tulad netong isa, mga kababayan, netong, ewan ko ba kung ano ba to, nasapian na yata ng gusto. Yan nasapian yata ng gusto ito. Sino? Ito. Ina ninyong lahat. Diba? Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kapal ng mukha Yan po mga kababayan Na tao. Yan. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Kita nyo, mga kababayan ko. And then he said yes. Kita nyo? Ganyan kasama, tapos tinatanggi niya na yan.
Tapusin nyo na yung puting show ninyo. Kita nyo yung bunganga, mga kababayan ko. Yan ba yung pampresidente ninyo? Ay, naku, ang ganyan lang maging presidente, mga kababayan. Diyan nyo. Diyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa Ah. trabaho namin. Para makabalik na kayo sa trabaho niyong pagnanakaw ninyo. Anak ng pating. Ganun na lang. Puro pagnanakaw na lang ginagawa ninyo. Ano nang nangyari? Doon sa, ito po, kanina. Tinalakay ko po to sa live ko eh. Ayan mga kababayan, Nasaan na yun? Nasaan na yun? Magpakita ka. Eto, mga kababayan ko. Sa DepEd noong panahon ni VP Sara Duterte, Ultimo SHS Voucher Program pinanggatasan, ang programang dapat sana'y tumulong sa mga estudyante, naging gatasan ng mga kurakot. At sino ang nasa itaas ng DepEd nung panahong ito? Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa umano'y pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. That's how you get ghost beneficiaries. Sa school year 2023-2024, may 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, may 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, ganito ba ang dapat ginagawa ng DepEd? VP Sara, sagutin mo ang isyong ito. Hindi pwedeng palagpasin ang korupsyon. Yan ang babalikan niya, mga kababayan. Para daw makabalik siya noon sa kanyang trabaho. Ayan Balik na kami. House of Representatives, diyan sa House, show ninyo na gusto ko lang tapusin nyo na yung puting show ninyo diyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Makatrabaho nila para makakurakot. Yung po yung babalikan. Nagmamadali na yan. Nagmamadali na yan para makakurakot uli yan. So mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating tatalakay. Bahala na kayong humusga dyan. Ano po ba masasabi nyo? Paki-comment na lang. At huwag nyo pong kakalimutan, mga kababayan, ang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Opo. At binabasa ko po lahat yung mga comment nyo dyan. Kaya huwag nyo kakalimutan yan. Yung mag-comment din. Ano po? Sa mga team replay po, nako, mahalaga po yan. Hoy, mga kababayan. Opo, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike,